Pasok na tayo, ma. Uy. Wow! Pahilata na lang? Hello! Sarap buhay? Anak ng congressman? Sorry, hindi ko kasi alam na darating pala kayo. Hindi naman kasi sinabi na luluwas kayo dito eh. Bakit kailangan namin magsabi? Bahay to ng ate ko, di ba? Ma! Hanggang ngayon ba naman, nakahilatsa ka pa rin? Umaasa ka pa rin sa anak ko? Hindi po. Actually po, masama lang yung pakiramdam ko. Kaya umuwi po ako ng maaga. O sige, paghanda mo muna kami ng pagkain at gutom na kami. Galing pa kami sa malayong biyahe. Tsaka, yung hinihilata-hilata mo dyan, pwede ba maglinis ka naman? Tingnan mo na yung itsura ng bahay ng ate ko, ang dumi-dumi. Tapos ikaw, sarap buhay. Yung ate ko nagtatrabaho. Tsaka, hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, hindi talaga ako nakapaglinis. Kung alam ko lang na darating kayo, sana inayos ko muna dito sa bahay. Wala kasi kayong pasabi. Hindi namin kailangan magpaalam sa'yo. Kasi dapat, araw-araw, malinis yung bahay nyo para hindi naman nakakaya sa bisita ng mga ate ko. Di ba, ma? Sige, maglinis ka na. Sige po. Oh, yung pagkain namin, ha? Huwag mong kalimutan, nagugutom na kami ni mama. Ma, anong gagawin mo dyan? Pakiakit nga muna nito sa taas bago ka maghanda dyan at maglinis. Kabilisan. Lab? Lab? Love. Anong ginagawa mo? Bakit ka naglilinis? Di ba masama pakiramdam mo? Kailangan ko kasing gawin to eh. Nagluto na ako. Asa si Pe? Bakit hindi siya gumawa nito? Ang daming hugasin. Mga damit nakakalat. Actually, nagpaalam si Pe. Umuwi ng probinsya. Kahit na, edi sana, bago siya umalis, naglinis siya. Tsaka bakit siya Lab. umalis hindi nagpapaalam sa akin? Ano? Emergency kasi, yung anak niya na aksidente. Alang nang pabayaan ko. Okay, ano pala? Magpahinga ka na lang. Ate! Oh! Ate! Ayan na, kumusta ka na? Anong ginagawa niyo dito? Ba't di kayo nagpasabi sa akin na luluwas kayo? Syempre, ate, surprise eh. O, syempre, hindi namin kailangan sabihin, di ba, Ayaw ma? mo bang dinadalaw ka namin? Ma, hindi naman. Bless po. Hindi naman. Pero sana nagsabi kayo para na... Tulad dito, ang kalat ng bahay eh. Hindi ko napaghandaan. Oh, ay anong ginagawa ng asawa mo? Dapat siya ang nag-iintindi dito at ikaw naman ang nagtatrabaho. Kaya nga, ate. Kaya nga, sinermona namin yan eh. Tignan mo naman ang kalat. O, Diyos ko, bahay pa ba to? May sakit yung asawa ko. Ano ba kayo? Kaya nga siya umuwi eh. Diyos ko, baka sakit-sakitan lang yan. Kaya gustong... Anak, sa'yo ba yung sasakyan sa labas? Opo, sabi. Wow, ang galing naman ng anak ko. Successful na. Hindi katulad ng isa dyan, asa pa rin. Pwede ba huwag naman ganyan yung asawa ko? Bakit, ate? Totoo naman yung sinasabi ni mama eh. Nagtatrabaho yun. Kahit may sakit, dapat nagtatrabaho. Hindi pwede yun. Ano ka ba? Bakit kailangan kong i-risk yung kalusugan ng asawa ko para lang sa pera? Siyempre, mas mahalaga yung health niya, no? Mas mahalaga ang pera, di ba, ma? Oo. Ano ba? Tsaka sumusobra ka na, ha? Bakit? Hindi mo pa nagsasalita yung asawa ko na ganyan. Okay lang. Buti pa, pahinga naman ako sa taas. Anong papahinga yan? Paglinisin mo muna. Alam ka naman ako pag gumawa niyan. Ay, tama-tama dahil nandito ka. Hugasan mo yung pinggan. Magtubigan mga damit. Ang daming linisin. Sige na. Wala ka namang ginagawa. Wala ka namang Ay, trabaho, hindi. diba? Madami akong ginagawa. Mag-o-online ako. O, sige, hindi kita pagsha-shopping. Mo, ikaw na lang. Ayoko maglinis, no? Bakit Kaya... ako? Ikaw na. Sige, Ako pa ang kuputulin ko ang papagawain mo allowance mo. Pag inutos mo pa kay mama yan. Kuya Charles! Huwag mo nga sigawan yung asawa ko. Paano tamad-tamad? Di na nga nagtatrabaho. Maglinis ka. Tama ko yung asawa ko. Ma, ikaw na muna bahala dito, ah. Ma, ang init naman. Sa loob na lang kayo tayo para may aircon. Nabalik ka na. Mamaya pag alis na ng mag-asawa. Kahit wala kasi tulong natin. Ma, dyan na sila. Ay, buti naman. Maalam magtrabaho yung asawa mo, ate. Di ba, ma? May silbi din pala. Kala ko, ikaw na lang lahat. Love. Antay na lang ito sa sasakyan. Sige naman, nakanalap. Galingan mo, ha. Mag-overtime ka para lumaki yung sahod mo. Hindi nga... Cha! Tingnan naman asawa ko, ah. Tsaka ma, ano ba naman ganyan yung insulto yung asawa ko?
Dito kayo sa bahay namin, no? Ate, bakit nasasaktan ba yung asawa mo? Eh, para sa'yo din naman yung sinasabi namin na... Ang ugali mo, ha? Baguhin mo, ha? Nandito kayo sa bahay namin. Dapat nakikisama kayo sa asawa ko. Hindi yung asawa ko nakikisama sa inyo. Hindi, sa iyo lang kami makikisama. Yung asawa mo din namin pakikisamahan, di ba ma? Bakit hindi na ba kami pwedeng magsabi sa iyo kung anong nakikita namin sa asawa mo? Wala pong mali sa asawa ko, ma. Maayos kaming nagsasama dito. Pwede wag niyo kaming guluhin. Mag-almusal na kayo doon. Magluto na lang kayo. Ate, hindi namin ginugulo yung asawa mo. Parang ayaw mo sa amin dito, aalis na lang kami. Ma, hindi naman sa ganun. Ayoko lang ng ganito. Dapat magkakasundo tayo dito sa bahay, eh. Hindi naman... Pwede ba? Eh, paano namin makakasundo yung asawa mo, ate? Tinan mo nga yung sasakyan na yan, baka ikaw din ang bumili, pati itong bahay, ano? Tama na. Tama na. Malilate na ako. Magluto na lang kayo ng almusal nyo. Te, baka may pera ka dyan? Wala. Ma, yung bigyan ng pera ni ate. Paano? Laging kinukuha ng asawa niya. Ay, Paano panigurado. ka may bibigyan? Ay, nakaka-stress talaga yung asawa mo. Kaya ayoko dun, may. Bakit? Gusto mo ba yung lalaking yun? Ay, kahit ayaw natin kung gusto ng ate mo. Kaya ang ganito na lang ang gawin natin. Pansinin lang natin ang pansinin kung ano yung ginagawa ng lalaki. Ay, tama. Pagsasawa din yung lalaking yan pag lagi natin yung pinagsasabihan ng kung ano-ano. Para layuan niya yung ate ko. Hindi nga sila bagay. Ang bagay kay ate, yung, di ba mas sa probinsya natin, yung engineer, yung may gusto kay ate. Oh, di sana mas malaki pang bahay dito yung pinatayo Oo nun. nga, ano. Dapat pala isinama natin yung pagpunta dito. Ay, oo. Para pagsilosan ng lalaki at umalis na siya dito. Sa susunod na punta natin dito, isasama na natin yon. Halika na nga, ma. Kain na lang tayo. Love, alam mo kung hindi ka komportable na ginaganyan ka ng nanay at kapatid ko, pauwiin ko na sila. Love, ano ka ba? Sanay na naman ako sa mama at kapatid mo eh. Okay lang yun. Hindi naman pwedeng ganun. Kung ano ko ng purpose, ba't nagpunta sila dito para inisin ka lang siguro eh. Alam mo, sumusobra na eh. Hindi na rin ako natutuwa sa ginagawa. Kahit nanay at kapatid ko yan, papatulang ko sila. Love, papatulong ko naman yung mama at kapatid mo. Ano ba mapapala ko? Di ba wala naman? Kaya nga, pauwiin ko na lang sila. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Sanay na ako. Tsaka malaki respeto ko sa mama at kapatid mo. Buti pa pumasok na sa trabaho. Sige na. Ako, sila talaga. Ilang araw lang akong nawala. Sobrang kalat dito sa bahay. Ingay. Uy! Ba't ang ingay? Sino ka? Magnanakaw ka dito? Ha? Magnanakaw? Gusto mong magnanakawin ko yung muso mo? Eh, bakit sino ka ba? Ikaw ang sino? Katulong ako dito. O katulong ka lang naman pala eh. Di mo ba kilala? Kapatid ako ni Ate Virgo. Kaya dapat ako yung amo mo. Ano sasabi mo magnanakaw? Eh, mas mukha ka pa nga magnanakaw kaysa sa akin eh. Ay, sorry ma'am. Hindi ko po kasi alam na kapatid po pala kayo ni Ma'am Virgo eh. Wala naman po kasi silang sinabi sa akin eh. Yung mukha niyo po kasi mukhang magnanakaw. Eh, joke lang ma'am. Gusto mo hampas ko yan sa yung hawak mo? Ma'am, sorry po ma'am. Bastos ka rin eh, no? Nagbibiro lang naman ako. Alam niyo naman po yung salitang joke, di ba? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Tsaka hindi tayo close para makipagbiroan ka sa akin. Naintindihan mo? Sorry ma'am, ang layo kasi ng ugali niyo kay Ma'am Virgo eh. Pwes siya yun, hindi ako yun. Kaya pwede ba bilisan mo yung trabaho mo? Total, sinabihan mo ako na magnanakaw, di ba? Paparusahan kita. Naiintindihan mo? Ma'am, sorry po. Hindi ko naman po kasi alam, ma'am. Wala naman nga. Wala akong pakialam sa'yo. Nakikita mo yun? Mga nakasabit? Mga bago laba? Eh, mukha kasing madumi kasi dumating ka na. Yung baho mo kasi. Gusto ko, lalabhan mo lahat ulit yun. Kahit malinis yun, labhan mo pa rin. Ipagluto mo ako, maglinis ka sa buong bahay at lahat ng mga damit na nakasabit dyan, ayusin mo. Ma'am, hindi ko naman po kayo pagsabay-sabayin. Baka mamaya... Eh di ba kasambahay ka dito? Dapat lang kaya mong gawin lahat yan. Yan yung trabaho na pinili mo eh. O sige ma'am, gagawin ko na po. O gagawin mo naman pala, ang dami pa sinasabi. Pasensya na ma'am. Pwede ba, huwag ka lagi magpasensya? Naiirita ako sa pagmumukha mo eh. Pagluto mo ako ha.
Total, maaga ako nagising dahil dyan sa pagkain na ginagamit mo. Pwede ka naman magwalis yan pag gagamitin mo. Alam mo, may natutulog. Eh kasi mama, alikabok po kasi yung mga buhok ko. Wala akong pakialam, dapat winawalis mo. Kung pwede, magkamay ka na lang, damputin mo. Sorry, ma'am. Bilisan mo, ha? Magluto ka na. Pag walang bacon sa rep, bumili ka. Kung wala kang pambili, mamalimos ka. Total, yun naman ang babagay sa'yo. Wala ka na dapat pang sabihin, ha? Gawin mo kung anong gusto ko. Naku, blower kaya ang uso mo talaga. Ay, blower. Blower ba to? Bahala na. Oh, nakapagluto ka na baga? Kakain na ako. Sino po kayo? Eh, kayo po ba yung mama ni Ma'am Virgo? Oo. Anong niluto mo? Ah, nagluto po ako ng ng ginataang tulingan. Paborito po ito ni Ma'am Virgo eh. Ito po. Ano to? Ah, Ikaw ginataang... nagluto nito? Kulang sa gata. Mukhang walang lasa. Ay, ma'am, halos dalawang nga po yung nilagay kong gata dyan eh. Sarap na sarap nga po dito si Ma'am Virgo. pag Pagluto nagluluto. mo ako ng iba, ayaw ko niyan. Mukha yung hindi walang lasa. Ay, ma'am, yan lang po kasi yung stock sa rep eh. Hindi pa po kasi nakakapamalengke. Wala ka palang silbi. Bakit? Hinahayaan mong walang laman ang rep? Bakit? Wala na bang pera si Virgo? Eh, ma'am, sa katunayan nga po, kakadating ko lang po kasi kaganina. Kaya hindi ko rin po kasi alam na nandito po kayo. Ah, maghanap ka ng maluluto dyan at ayaw kong kainin yan. Eh, ma'am, wala po talaga kasing ibang stock sa rep eh. Mag-grocery pa lang po ako mamaya. Ah, tamad ka pala eh. Dapat sa'yo, tinatanggal na. Ma'am, huwag naman po. Mamaya po pagluluto po kayo ng masarap na mauulam, ma'am. Hindi, tanggal ka na. Hahanap ko ng bagong katulong yung anak ko. Ma'am, huwag niyo naman po akong Huwag tanggal. mo nga akong hawakan. Ma'am, sorry po. Pagluluto ko po kayo mamaya, ma'am. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Cha! Ma'am, sige na po, ma'am. Pag-usapan naman po natin ito mamaya po. Pagluluto ko po kayo. Tanggalin na ito. Walang alam, tamad. Ma'am, tsaka kasi wala pong stock sa ref. Ito lang po kasi yung niluto kong ulam. Paborito po kasi ito ni Ma'am Virgo. Hindi pa po kasi nakakapag-grocery. Ano yan? Para yung panis eh. Di ba sinabihan na kita kanina? Ipagluto mo ako ng bacon? Ma'am, tiningnan ko po kasi kanina sa ref. Wala po kasing stock. Mamaya pa lang po kasi ako makakapag-grocery. Di ba Pagdating po, sinabi ma'am. ko, kung walang stock, kung walang pagkain dyan, di ba bumili ka sa labas? Kung wala kang pera, di ba sabi ko mamalimos ka para mabigay mo yung gusto ko? Kasi ma'am, wala po kasing iniwan si Ma'am Virgo na pera. Kaya hindi pa po ako makapag-grocery. Kaya nga tanggal ka na. Alam mo ma, naiirita ako sa pagmumukha niyan eh. Halika mong babae ka. Mabuti pa, lumayas ka na. Huwag po, kasi wala po kayong karapatan tanggalin ako, ma'am. Hindi, amo mo ako. Ma'am! Gusto mo na? Ma'am, wag po! Wala po Lumayas kayong ka, karapatan halika. paalisin ako, ma'am! Wala ka nang magagawa, pinapalayas na kita. Pwede ba, umalis ka na at huwag ka nang babalik? Ma'am, wag po. Umalis ka Ma'am! na, umalis ka. Ma'am! Sir, Ma'am Virgo, Pero ano nangyari? hinihintay ko po talaga kayo makauwi eh. Kasi pinalayas po ako ng magulang niyo sa kasi siya. Kasi nag-request po sila ng ulam. Wala naman na pong stock sa ref. Hindi po ako makapag-grocery kasi wala po akong hawak na pera. Ang gusto po kasi ni Miss Cha, mamalimos daw po ako para may pang-ulam po sila. Kanina ka pa dyan? Opo. Mga anong oras? Mga 5 oras na po ako dyan, ma'am. Bakit di ka tumawag sa amin? Wala naman po akong cellphone. Wala din po yung gamit ko. Kinaladkad po ako ni Miss Cha palabas eh. Sakay. Sige na. Ginagawa mo dito? Di ba pinalayas ka na namin? Ma'am, kulit din na itong babae na to ah. Ba't bumalik ka pa? Pe, ito ka muna sa kusina. Ate, ba't pinabalik niyo pa yan? Yung tamad-tamad ng babaeng yan. Sino ka para magsalita ng ganyan? Hindi mo naman kilala yung tao. Kilala ko siya.
Kasambay siya dito, di ba? Kaya kung ano yung mga gusto namin, dapat sinusunod niya. Bakit? Dahil boss ako. Paano ka Kapatid nag- kita, di ba? Oh. It means, boss din ako. O, sino nagpapasahod sa kanya? Ikaw! Hindi ako. Alam mo, hindi ka lang kapatid ng asawa ko. Siguro nakating ko na saan ng masasakit na salita. Alam mo yung salitang respeto? Kahit kailan, hindi kami naging ganyan sa kapwa-tao namin. Oo, katulong lang si Pe. Pero tinuring namin yung parang pamilya. Hindi tulad ng pagturing niya sa akin. Kinakausap ka ba? Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Palamunin ka lang ng anak ko. Ma, Cha, matagal na ako walang trabaho. Ang bumubuhay sa akin yung asawa ko at yung negosyo niya. Hindi niyo alam? Eh, di ba lagi kang wala dito? It means may trabaho ka. Lagi akong wala dahil busy kami sa pag-aasikaso ng negosyo. Nagkataon lang nang dumating kayo, nandito yung asawa ko kasi may sakit siya. Di ka nahiya? Ha? Itong bahay na tinutungtungan nyo ngayon? Wala ako nito kundi dahil sa asawa ko. Ano pinagmamalaki nyo? Ako ang palamunin ng asawa ko. Pati kayo. Lahat ng pera pinapadala ko sa inyo, sa probinsya, galing yun sa asawa ko. Eh, baka naman pinapalabas mo lang yan, te. Kasi, ganyan yung ginawa namin sa katulong nyo. Kahit naman di sa katulong niya eh. Kahit nga mismo sa akin eh. Asawa ko na yung kapatid mo, di ba? May kahit kunting respeto, hindi niyo sa akin ginawa yun. Pero hindi ako tanim sa inyo yung sama ng loob. At hindi ko kailangan mag-effort magsinungaling para pabanghin yung pangalan ng asawa ko sa inyo. Ma, pwede ba pagsabihan mo nga itong mga to? Eh, kung ayaw nila sa atin, eh di mabuti pa, umalis na lang tayo dito. Di ba, Tiya, wala ka naman trabaho. Sayang, napag-usapan pa naman namin ng asawa ko. Bago kayo pumunta dito, nabibigyan namin kayo ng negosyo sa probinsya. Galing sa pera niya. Kaya lang, wala naman kayong pinakita maganda sa asawa ko. Sorry, ma. Dapat i-respeto ka kita kasi magulang kita eh. Pero hindi nyo kayang pakitaan ng konting respeto yung asawa ko. Ah, pinipili mo yung lalaki na yan? Palalayasin mo kami? Ma. Kahit di naman po siya pumili eh. Di naman po namin kayo pinapalayas. Ang gusto lang namin, marunong kayo makisama. Gusto ko humingi kayo ng sorry sa asawa ko. Pati sa katulong namin. Ako? Hihingi na sorry? Hindi ko gagawin yun, ah. Ma, ikaw. Aalis na lang kami. Kung ganyan rin lang ang turing mo sa amin. Ma, hindi ko kayo tinuturing na masama. Tinuturuan ko lang kayo kung paano rumispeto ng tama. Ngayon kung hindi nyo kaya, hindi ko kayo pipigilan. Pwede kayo malis. Alis na lang tayo, anak. Umalis na lang tayo, ma. Saka, bakit tuturuan pa tayo ng respeto, eh? Hindi naman ka-respeto yung mga tao dito. Sige, ayaw nyo? Pues pinuputol ko na rin yung pagsuporta ko sa inyo. Wala na kayong maasahang padala sa akin. Hindi ko alam kung kaya kang buhayin ni Cha, pero siguro panahon na para magtrabaho siya. Sige na, akit na kayo sa taas. Paka na kayo. Eh, paano naman yung kakainin namin ni mama? Pababayaan mo na lang kami na umalis na ngayon? Ma, binigyan ko naman kayo ng chance eh. Kaso nagmamatigas kayo eh. Ang gusto ko lang pakisamahan niyo na maayos yung asawa ko. Kaya niyo hindi? O sige, Charles, pasensya ka na sa amin. Ma! Ha? Tumingil ka nga. Kailangan natin ng pagkain, ha? Kailangan natin ng pera. Alam ko naman na hindi nyo ako kayo pakisamahan eh. Pero hindi ako magiging masama sa inyo. Siguro mas mabuti pa sa probinsya na lang kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng pagkakakitaan nyo doon. Love, hindi sila matututo kung kukonsentehin mo sila. Ate, sinabi na nga ni Kuya Charles eh. Hayaan mo na, siya na nga nag-offer eh, di ba, ma? Biglang Kuya Charles ngayon. Ha? Ikaw, matuto kang tumayo sa sarili mo pa. Hindi habang buhay nakaasa ka, ha? Mao, pinapagalitan ako ate. Huwag ka na kasing maingay. Kailangan natin ng pera ngayon. Wala kang trabaho. Sige na. Mag-impake na kayo. Hatid namin kayo sa probinsya. Salamat, love.
Okay lang yun.